Salut, bonjour tout le monde, comment ça va? Tu parles quelle langue? Tu parles tagalog, anglais et français. Je ne te comprends pas, mais t'inquiète pas, ça va aller. L'autre jour, pratiquer beaucoup de coupe. Par exemple, chanson pour des enfants, equity, beaucoup beaucoup. Moi avec aussi. So, ayun guys, no? Nag-intro lang tayo ng konting Francais para sa mga nandito sa Quebec, Canada. Okay? So, hindi natin pag-uusapan yan. Okay? Nag-try lang tayo mag-practice dahil ongoing yung exam natin. And iba-vlog natin yun soon guys kung anong level na tayo and kung ano yung mga mangyayari sa exam natin. Okay? But for today's vlog, okay, pag-usapan natin kung worth pa bang pumunta dito sa Canada, Quebec. Kasi marami akong napapanood guys na it's not time daw na pumunta ngayong 2025. So kung pwede, hold muna sa iba. Well, may yes and no yung sagot para sa akin yan. So pag-usapan natin yan guys, dun tayo sa labas. Kaya ako nag-jacket na makapal kasi nasa ano kami ngayon, nasa 16 to 17 degree. Okay, so medyo malamig sa labas. Masarap kasi maglakad-lakad, no? Sa labas ngayon, lalo na't yung work natin ngayon is hindi naman tayo pinagpaguran. So, mag-intro muna tayo bago natin umpisahan ang ating video. Let's go! So, ayan, kita nyo naman, napakaganda rito. At pinakamaganda rito guys, yung langhap sarap, no? Yung wala kang maamoy ng mga basura, kanal. Talagang yung malalanghap mong hangin, talaga fresh talaga guys, no? At ito, tignan nyo guys kung gaano kapayapa rito, no? Napakatahimik. Lalo na sa lugar na to, dito sa Quebec. Ayan. So, napakalalayo ng mga housing. Ayan. Ito, school nga pala yung nakikita nyo yan, no? Yung kulay dilaw na yan, na building, yan. Pang ano yan, kids school. So, siguro, yan, soon. Hindi natin pa masigurado, no? Pero ayun, i-claim na natin yan. Siyempre, alam na ni Lord yan. So, eto guys, no, ang buhay ko dito sa Quebec. So, napakaganda naman dito actually talaga. Para sa akin is yung ganitong life ay okay na okay sa akin to dahil hindi ako ganun kahilig sa mga city. Although, malapit din kami sa city guys, no? Mga 15 to 20 minutes lang. Andun ka na. At ang maganda kasi dito, hindi yung crowded, hindi yung maraming tao. So, same thing lang din pag tumira kayo sa mga province. Ayun. Katulad nung siguro sa mga part ng mga north. Yan. Yun din yung country ko, di ba? Isabela, Tuguegarao. So, yung mga yan naman na medyo crowded na nga rin eh. Pero dito talaga guys, mararamdaman mo talaga yung peaceful. Yung ambience ng lugar. Lalo na kung doon tayo pumunta banda sa may papuntang St. Ramon guys, napakaganda. Siguro kung may time ako maglalakad ako pupunta ron sa Saturday siguro, napakaganda mag-vlog doon. At yung area guys, sobrang linis, napakaganda talaga, sulit. Para kang nakatira doon sa mamahaling resort na subdivision, parang ganun, no? Hindi mo ma-explain kasi napakaganda talaga. Yan, ito yung buhay ko dito sa Quebec, Canada guys, no? So para sa akin, sapat na to. Ganito yung life na gusto ko. And halos nandito naman lahat guys eh. Wala ka naman ng ibang hanapin eh. So ito yung mga tinatayo. Siguro, yan, tignan nyo. Siguro, mga next year guys, marami ng ano rito, housing dito. Dahil, so ayan. So, ayan guys, no, kung papansinin nyo, dito yung napapansin nyo yung background ko. Kung nakikita nyo sa ibang social media ko, yan, dito ako tumatakbo, lagi, naglalakad, nag-exercise, iniikot ko to, 5 km kada run ko. So, kung may chance pa, may extend ko dun sa mga ganong kalayo, tatry ko susunod, pero hanggang 4 to 5 km lang ako sa aking goal. Okay na sa akin yon. And then, ayun, yung pinakamahirap na exercise na susunod is yung pagkain. Pero, yan mo na yun guys, muna natin isipin yan. So, ayun nga, no, at least pinapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga nilalakaran ko. Punta tayo dito sa park kung may mga tao, wala. Parang gusto kong tumambay dyan. Maganda kasi tumambay dyan eh. Para dyan tayo mag-usap-usap, mag-vlog, no? Habang
nag-uusap tayo dito regarding dito sa Quebec, Canada, kung worth it pa ba. Let's go! Yan. Yan, ito yung lalakaran ko to. Ito yung papuntang school. Nandito yung basketball court, football area, table tennis, then yung mga palaro ng mga bata. School zone to guys, no? So, natambay ako dito kasi mostly yung daming mga upuan dito at maganda tumambay. At may mga naglalarong bata, no, na sarap manood. Okay? Tignan nyo. Yan. So, dito. Actually, malapit lang to yung bahay namin nandun. Okay, umikot lang ako kasi gusto ko maglakad-lakad. And yung mga groceries, yung mga kainan, nandiyan na lahat sa harapan. At hindi ka na kailangan lumayo. So, gusto ko lang ma-exercise. Dahil nga may cold nga tayo, no? So, ito, dumidilim na rin, no? So, bilisan na rin din natin siguro mag-vlog. Kasi siguro gusto ko pumunta ng Subway Surf para kumain and yun, minom ng konting coffee habang lalakad, no? So, ito, yan. Yan nyo. Ito yung school. So, nandiyan na mga palaruan ng mga bata. Okay, so, ayun. Dahil nandito na tayo, mag-usap-usap tayo, no, regarding ba dito sa Quebec, Canada, kung worth it pa ba. Well, para sa akin guys, worth it pa, lalo-lalo na kung skilled worker ka. Napakadaming opportunity dito. Pag nandito ka guys, ang daming opportunity. Sabi nila mahirap. Oo, siguro mahirap talaga maghanap, no? Pero kasi nung binisita ko yung website, ang dami talagang lumalabas ng mga hiring nila, jobs hiring. Kahit ako sabi ko nga, ang daming hiring dito. Pag dito ako pala sa Quebec, Canada, talagang marami kang pwedeng applyan. Hindi ko lang alam kung bakit nahihirapan yung iba. Ayun nga siguro guys, dahil ayun nga mga low-skilled workers sila. Unlike na mga nasa construction ka, or agriculture, or kaya naman sa mga engineering ka, or basta mga skilled. Okay? So mga high-paying job, ang dami dito. Sobra. So, pag nandito ka guys, ang daming pwedeng ma-applyan. At napakasaya dito talaga at napaka-komportable pa. At lalo-lalo na sa family, no? But parang nag-shake yung puno. Tignan niyo yung puno, nag-shake. Okay. So, ayan. Kala ko, meron doon sa puno. Kala ko baka may lumabas na kung bigla tayong mapatakbo bigla. Kasi nga, lakas ng hangin dito. Kala ko pa naman kung anong nangyayari sa puno. Para kasi siyang nag-shake. So, nakakatakot. Lalo-lalo na ako lang yun nandito. Meron tang tao kaso malayo, di ba? So, ayun, aware lang ako sa paligid kasi alam naman natin dito, di ba? Yung mga wild animals dito, guys, is hindi nila sinasaktan, pinapabayaan lang nila. Kaya minsan may makikita ka dyan mga reindeer, bear, ano pa ba, coyote. So marami, pero nakakatawa kasi yun nga, napaka-protective nila sa mga nature nila dito. At talagang, ayun, disiplinado lahat. So ayun nga, no? Balik na tayo, no? Guys, para sa akin, worth it yung pumunta dito, lalo na kung skilled worker ka. Okay, ang daming opportunity para sa'yo dito. And kung ang hangad mo is makuha yung family mo, PR, may mga pathway naman dyan, pag-aralan mo lang, okay? Huwag ka madismaya dun sa mga sinasabi nila na iba dito. Kasi mostly sa mga baguhan dito, pag may mga kilalang Pilipino, ayun, medyo nagkakaroon ng mga yung alam mo na yung mga sinasabi ng Pinoy, mahirap dito. So guys, kung marunong ka kasi magbasa at nag-research ka, hindi ka maliligaw So ako kasi guys, ayoko naman yung pagmayabang, pero kasi ako mahilig ako magbasa. Nasa website, doon ako nagbabase lagi. Kung ano yung mga updated news, ganyan. Doon talaga ako nagbe-base kaysa doon sa mga sinasabi ng mga tao. Kasi doon pa lang, is alam mo kung ano yung mga legit na mga balita, di ba? Unlike nung sinabi ng kaibigan mo, tapos sinabi pa pala, tapos sinabi pa. Ang daming pinagdaanan nung sinabi, di ba? Nakakainis. So, at least, ikaw, meron kang kaalaman na doon ka magbabase. Unlike na mag-base ka doon sa mga sinasabi ng ibang tao. So, para kasi sa akin guys, ganun yung mas magandang gawin.
So ngayon kasi nagtitake na ako ng French exam ko dito, no, sa Quebec. And then plus, ayun, marami na rin ako kasama ng mga tinik at marami akong pinag-aaralan ngayon, no. And ang dami ko rin mga nakuha mga certificate while nag-work ako dito. Dahil ayun nga, mahilig ako magbasa. And libre lang yung mga certificate na pinag-aralan ko, no. Sobrang dami, lalo na sa skills ko guys, sa mga design ko. Ang dami kong software na pinag-aralan ngayon. At nakakatawa lang dahil ngayon, habang nagtatrabaho ko is para akong nag-aaral din. So ayun guys, no, para sa akin talaga, pwede pa kayo pumunta dito lalo na kung skilled ko. Although kung hindi man kayo skilled guys, pwede naman guys kung gusto nyo, pray lang talaga. May awa naman ang Panginoon guys para sa mga future nyo at future ng family. So apply lang kayo ng apply. Huwag kayong mawala ng pag-asa, maraming hiring dito. Mahirap lang talaga pag galing ka dyan sa Pilipinas umalis. So, pag nandito ka na guys, ayun nga, yung pagdepende pa dun sa lifestyle mo, paano ka mamuhay. So kailangan mo talaga is maging wise ka sa financial mo rito. Para in case na magkaroon man ng problema, at least, di ba, may ipon ka at may maganda kang may uwi at ayun nga, yung mga yung anak mo, hindi may hirapan. So yun guys, no, ang kagandahan dito sa Quebec, lalo na guys dito sa Quebec, ewan ko sa iba ha, ayaw nila rito, ako kasi gusto ko dito, perfecto na rito. Language barrier, yes, makapakahirap, lalo na kung wala kang tiyaga mag-aaral, okay? So, para sa akin, inaaral ko siya. I hope na by this coming October, ayan, makapag-take tayo ng level 7. So, ayan, abangan nyo rin yan. Gagawa ko ng vlog niyan regarding sa mga nandito sa Quebec para matulungan ko kayo doon sa mga gusto mag-aral. Ako rin kasi guys, kaya ayaw ko po muna magturo dahil gusto ko munang makapasa, gusto ko munang maranasan lahat bago ko siguro totally ituro dito. Sinasabi ko lang guys na pinagdadaanan ko na siya ngayon para nang susunod na mag-vlog ako, may ituro ko sa inyo at mas maayos ko siyang maituro yung step by step nang sa ganun hindi kayo maligaw. So ako yung magiging guide nyo dito guys. Susubukan ko lahat yan, lalo na yung mga steps dyan sa pagkuha ng license guys, no. So nakapasa na rin tayo dyan sa theoretic. So unless ko na, siguro mag-vlog ako, pabalik ako doon dahil kunin ko yung papers kasi hindi ko siya binalikan ngayon kasi yun nga, meron ako mga exam and meron ako school sa French language test. So ayun guys, no, at sana meron kayong natutunan sa vlog kong na ito. At dun sa guys, sobrang na-excite pala ako ngayon guys, no, dahil ang dami ko nang nadagdag na subscribers. So maraming salamat po dahil ginagana nang gumawa ng ganitong klaseng video. At kung nagustuhan niyo mga ganitong klaseng video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel para mag-upload pa ako sa susunod ng mga vlog at meron pa kayong matutunan. So yun lamang po guys, peace tayo. Punta muna ako sa Buisit at magkakabit kumain. Let's go, peace!